Magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, Mati-H, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat, Mati-H. Ito ay tuloy pa rin ang remapping at decoding ko dito sa aming site na ito, kung saan yung isang lumang puno dito na makikita nyo ay yan yung bugnay tree na dyan sa area sa baba ay na-remap at na-decode ko na sa decoded alignment ng 2, 3, 6 alignment, kung saan yung nakadi na bato doon sa baba at yung coordinate niya na pyramid doon at yung coordinate niya na bato doon na symbolization ng U sa code 6 alignment. At ngayon ay ito na naman yung puno na bugnay tree ay gagamitin ko na naman yan at magiging alignment ng 270 at ang kanyang coordinate na mula sa puno patungo ng 90 degrees 20 feet distance patungo dito sa coordination niya na hugis puso na bato sa 90 degrees alignment, at itong hugis puso na bato na itong symbolization na nandito sa 90 degrees alignment ay meron tayong makikitang korteng C, kaya naka-alignment ito ng code C. Ito yung code C at ito ay tumutukoy ng alignment ng 90 degrees, at itong katabi niya ay meron tayong mapapansin na maliit at makikitang foot marker na sumisimbolo ito ng alignment ng deposit, at ito ang nagpapaywatig ng travel patungo sa coordinate alignment niya na surface trail marker. At meron din tayong makikitang Ichi, ibig sabihin one deposit, kung saan ang spot niya ay dito na mismo sa portion na ito, dahil meron tayong makikita ang isang perfect dot dito sa mismong gitna niya, kaya on the spot direct under na dito sa portion na ito. Kaya yung C ay sumisimbolo yan ng treasure under, on the spot direct under na dito. At ngayon ay muling gagamitin ko ito patungo sa another coordination niya na STM surface trail marker na makikita natin na mga bato na naka-triangulation dyan sa area na yan, at kunin natin ang alignment niya. Ito ay magiging alignment ng 135 southeast patungo sa coordinate niya sa 315 northwest. Ay tatamaan natin yung bato dyan na naka-triangulation. May bato doon, merong bato doon at yung bato dyan, at merong nakagitnang bato doon at naka-flat na bato doon sa isang katabi niya na bato na mas malaki, at may layo siya mula dito sa benchmark fulcrum point ko, dahil ito ang magiging center fulcrum point ko, at benchmark fulcrum point ko mag-travel ako sa 315 northwest 15 feet patungo doon sa portion na yon. At doon ay titignan natin kung saan ang makikita natin na nandito ay yung foot marker ay sumisimbolo yan ng travel patungo sa coordination niya na surface trail marker dito, na ginamit ng mga pon bilang palatandaan na may nakatago at nakabound na kayamanan dito. At ito ang unang makikita natin na bato, isang bato dito. Meron siyang isang dot sa kanyang ibabaw. Mula dito kumuha tayo ng sukat 3 feet patungo dito sa area na ito, kung saan ay meron na namang bato dito. At yung isang coordinate niya na bato dito na naka wall na siya dyan at naka flat na bato na nakapahiga, ay makikita natin meron siyang naka-symbolization na mata dito na nakatingin naman. Yung mata dito sa portion na ito na malayo siya mula doon ay 3 feet patungo dito, at yung isang bato doon na meron siyang isang dot 3 feet patungo dito sa portion na ito. Kaya itong portion na ito na nandito na bato ay nandito ito sa mismong kinalalagyan ng spot deposit na pinapaywatig niya. Kaya ang spot deposit niya, mates, ay nandito sa kanyang under, dahil ang makikita natin na naka-symbolization sign marker na maliit lamang na inukit na mga pon ay ito ang makikita natin na combination siya ng enter sign open box na meron siyang isang dot na maliit, at meron pang isang dot dito ay sumisimbolo ito ng enter sign open box, ibig sabihin door entrance. Kaya dito na mismo ang entrance niya na sumisimbolo dito na ang pinaka-spot niya sa area na ito. Kaya on the spot direct under dito sa portion na ito. At meron tayong makikitang maliit din na hugis puso dito na maliit na sumisimbolo na wealth deposit dito sa area na ito. At ngayon ay kunin na naman natin ang kanyang coordination na makikita natin yung lumang puno na naging 270 west alignment, at yung coordinate niya na pinagmulan ko doon sa 90 degrees, at yon naman ay naka 135 southeast at patungo dito sa 315 northwest ay nandito na. Kaya naging triangulation na may sukat siya
20 feet patungo doon, at mula doon sa benchmark fulcrum point ko 15 feet patungo dito, at ngayon ay magiging 45 northeast na to at magiging 225 southwest na yung puno ngayon, na may layo naman siya ay mula sa puno patungo dito ay 15 feet patungo dito sa portion na ito. Kaya ang spot deposit nito mates ay nandito sa kanyang underneath. At ang titignan natin ngayon mates kung saan yung lumang puno dito na bugnay tree ay makikita natin ay nandito rin ang kanyang deposit sa malapit sa puno, kung saan itong puno na ito ay meron tayong makikitang legit sign marker na nakasimbolation dito sa bato na ito na tumutukoy sa directional alignment na patungo doon sa portion na yon, na may layo siya mula dito sa arrow sign marker na kanji symbol ay may sukat siya 3 feet patungo doon sa spot deposit na yan, sa area na yan, kung saan ay naka 225 alignment, kung saan ang kanyang coordinate sa 45 northeast na naging 135 southeast yun, at naging 315 northwest. Kaya ang deposit ay nandun isa, dalawa, at yung pangatlong deposit ay nandito. At yung dinikod ko dyan sa area sa baba ay nandyan na yung mga surface trail marker nila na kompletong sign marker yan na sumisimbolo na may nakatagong deposit sa bundok na ito, kung saan yung mga Hapon ay dito sila nagkampo noong 1942 World War II, at meron silang ginawang palatandaan na sumisimbolo na may nakatago nga na deposit dito sa aming site na ito. Nung nilinis ko na mga cottage dito ay talagang lumabas na yung mga ginamit nila bilang surface trail marker na mga bato. Kaya natagpuan din natin at na-remap at nadikod ko. At napakagandang sharing na naman mates yung na-share ko sa inyo, dahil hindi ako tumitigil na mag-share sa mga nalalaman ko patungkol sa Kinnoyori Golden Lily Treasure, Yamashita Treasure noong 1942, na ang mga Hapon ay ibinaon nila dito sa ating bansang Pilipinas yung mga daladala nilang kayamanan mula sa ating karatig Asian. Good luck sa lahat, napakagandang sharing na naman sa inyo. Donato G Vlog, maraming salamat sa mga makapanood sa aking munting channel mates.